Magandang gabi, Pilipinas! Bayan, sugatan at nagtamo pa ng iba't ibang injury ang tatlong mangingisdang Pinoy dahil sa pamobomba ng water cannon ng China Coast Guard sa Sabina o Escoda Shoal sa West Philippine Sea. Nangyari ang insidente kahapon kung saan nasa 20 Filipino fishing boat ang tinarget ng water cannon ng barko ng CCG habang sumama sa pangharas ang Chinese maritime militia vessels. Ilang bangkang pangisda rin ang lubhang napinsala. Rumesponde naman ang mga barko ng Philippine Coast Guard na BRP Malapascua at BRP Cape Engaño para ibigay ang kaukulang medikal na atensyon sa mga sugatang mangingisda at iba pang kinakailangan na tulong. Nananatili sa Escoda Shoal ang mga barko ng PCG kasama ang fishing carrier MV Pamamalakaya para mamahagi ng ayudang yelo, krudo at food provisions sa ilalim ng Kadiwa para sa Bagong Bayaning Mangingisda o KBBM program ng pamahalaan. Kinondena ng PCG ang mapanganib na aksyon ng China Coast Guard kasabay ng panawagan na dapat tiyakin ang kaligtasan sa karagatan. At para bigyan tayo ng pinakahuling update, kaugnay ng balitang yan, makakausap po natin ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard para sa issue sa West Philippine Sea na si Commodore J. Tariela. Magandang gabi sir, si Patrick De Jesus po ito ng PTV Ulat Bayan Weekend. Hello Patrick, good evening at magandang gabi sa inyong mga taga-subaybay. Yes, Commodore Tariela, kamusta na po ang mga sugatang mangingisda? Sila po ba ay nakabalik na sa kanilang home port? Well, as we speak right now, no, ang ating mga kababayang mangingisdang Pilipino na na-injured, no, although it's not serious, ito ay nasa Philippine Coast Guard vessel ngayon, no. We're making sure na ang kanilang mga injury is well attended ng ating mga medical personnel. At the same time, yung bangka kasi nila na tinamaan ng water cannon, it was damaged heavily, no? May mga parts ito na nagtalsikan. Kung kaya't we ensured na ang mga na-injury sa amin na lang muna, and some of those fishermen na naging crew ng bangka na to will remain there while they are being escorted as well by other Filipino fishing boats. Sir Jay, nabawasan po ba ang bangka ng mga mangingisdang Pilipino ngayon sa bisinidad ng Escoda Shoal dahil baka nga po natakot sila sa pag-atake kahapon ng China Coast Guard? Meron pa po palang pinutol sa kanilang mga bangka. Yes, no? Ang mga Chinese Coast Guard kahapon, besides from the harassment na ginagawa nila sa ating mga kababayang Pilipino, pinuputol din nila, no, intentionally yung mga anchor lines ng kanilang mga bangka. Let me also take this opportunity to explain, no, na ang ganitong gawain basically endanger the safety of our Filipino fishermen. Dahil itong mga anchor lines na to, ginagamit to ng ating mga kababayan kapag pangit ang panahon and pupunta lang sila sa mga mababang area and then wait until maging maayos yung kondisyon ng dagat. No? So in the absence of any anchor lines that they have, the possibility is they will be drifted away and they don't have any other option but to withstand the bad weather condition. Hinaran din po ng China ang mga barko ng Philippine Coast Guard. Pero paano po ito nalusutan para makarating pa rin sa Escoda Shoal? At ano po yung sitwasyon ngayon doon sa area? Naroon pa rin po ba yung mga barko po ng China? Yes, ang ating Coast Guard vessels had difficulty in going to the location of our Filipino fishing boats. But despite of the harassment and dangerous maneuver na ginawa ng China Coast Guard, ang ating dalawang barko, 4403 and 4411, together with MV Pamamalakaya, ay nakarating na kung saan nandoon ang mga mangingisdang Pilipino. As a matter of fact, this afternoon, we were able to distribute fuel, food supplies, and even ice, no, to prolong the fishing expedition ng ating mga kababayang Pilipino. At mananatili po, Commodore Tariela, yung mga barko po ng PCG para po matiyak yung kaligtasan ng mga mangingisda at hindi po maulit yung nangyari pong insidente dahil nga po nagkaroon po ng injuries yung mga inatake pong mangingisdang Pinoy.
Yes, Patrick, no, that is the primary objective of our Commandant, Admiral Ronnie Hilgaman, na siguraduhin ang ating mga Coast Guard vessels will be there to ensure the safety and security of our Filipino fishermen. Ano po ang susunod na hakbang ng pamahalaan matapos nga po itong panibagong harassment ng mga barko ng China? Nakipag-ugnayan na po ba ang PCG o yung NTF for the West Philippine Sea sa Department of Foreign Affairs para po sa paghahain ng panibagong diplomatic protest? Well, on the part of the Philippine Coast Guard, we formally reported this incident to the National Task Force for the West Philippine Sea. And it's for the cognizant government agencies to take action. No? So it's up to the DFA what is the right policy recommendation, no, that the government has to take. But on our level, we're just going to report and document all of these incidents. Mayroon din pong press release ang Chinese military kahapon na itinaboy po sa Scarborough Shoal ang isang eroplano ng Pilipinas. Maaari niyo po bang bigyang linaw ang impormasyon po na ito? Well, kung maalala mo, Patrick, no, even the other day, nagkaroon tayo ng MDA flight. Nakapagpalipad tayo na maayos doon. We documented the illegal presence of the Chinese Coast Guard and Chinese Maritime Militia. And wala naman tayong na-experience na pagpapalis ng sinasabi nila, no? And may dagdag ko rin, Patrick, besides from the press release ng armed forces ng China, ang China Coast Guard also issued a statement na they did necessary control measures now para mapaalis ang mga mangisdang Pilipino sa Sabina. So this just goes to confirm na itong barbaric and unlawful activities ng China na ginawa sa ating mga mangisdang Pilipino kahapon ay para sa China, this is their lawful activities sa pagpupush ng kanilang illegal claim of sovereignty over these waters. Commodore Tariela, mensahe niyo lang po sa mga Pilipino, lalo na po sa mga mangingisda po na naghahanap buhay po sa West Philippine Sea. Well, ang tanging mensahe ko, Patrick, no, sa ating mga kababayang Pilipino, itong insidente na ito ay isa sa eye-opener para sa ating lahat. No? That our fight in the West Philippine Sea concerns everyone. This is not just a fight for the military or the Coast Guard or even the Navy. Concern nating lahat ito dahil ang ordinaryong kababayan nating Pilipino ang nagigipit sa agresyon at maling aksyon ng China sa West Philippine Sea. Okay, maraming salamat po, Commodore J. Tariela, ang tagapagsalita po ng Philippine Coast Guard para sa mga issue sa West Philippine Sea.